Yung pagiging hitman ko, bigyan ako ng habang buhay. Like, masaya kasi may riot yung panahon ko Tuntua ako nun. Environment ng Muntinlupa, napakaganda. Napapaligiran ng mga gap. Ayusin ko yung mga kaguluhan ngayon. Gagawa kong paraan. Pinatawag ko lahat ng commander ng bawat pangkat. Tigilan na natin walang iba ang titira rito kundi bunganga rin natin. Tayo nila mga commander ang walang gang sa loob, ayun yung parang parang utusan. Halika nga rito. Dalhin mo ako ron. Gagawin taxi yun. Direktor, may bago na kaming chief commander. Tatanggapin ko ba yan? Napatayo siya para hawakan lahat sila. Di ba alam, mga walang iya yan? Mga demonyo yan. Nilatag ko lahat ng ninanais ko kung ano yung bawal. Kasi sa panahon ko, 60,000 megit kami. Lord, binyo pa ako ng talino, lakas. Hindi ko na nga inaayos mga anak ko na sabi ko, iba yung kwento nyo sa kwento ko. Huwag nyo akong gayahin. Kasi may iba ron na nagbabaliw-baliwan para lang makatakas sa pagkalaya. Nahihirapan talaga maghanap ng trabaho. Iba kasi paglaya, wala nang pag-asa talaga Presensya ng Panginoon, doon ko na nakita Kami ay likha rin po ng may kapal. Nasa huli ang pagsisisi. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Ako nga pala si Ricardo Maghakot. Dating segunda commander ng Batang City Jail. Na talaga po tayo bilang chief commander sa New Bilibid Prison. Ako ay nasentensya ng life, subalit sa gandang ng aking mga nagawa sa kabuuan ng Bilibid ay nabigyan po ako ng parol ng pamunuan. Ako ay nakalaya sa 15 taon na aking binuno. Sir, okay lang po bang kwentuhan niyo po kami nung buhay po ninyo bago po kayo pumasok sa loob ng Bilibid? Ano po ba yung trabaho niyo? Kamusta po yung buhay? Ano pong ganap? Bata pa po ako niyan, yung nangulungan ako. Nakawawa po tayo sa probinsya ng Samar. Lumaki ako sa Samar, Tondo, pabalik-balik. Yan. Pagkatapos po, ano po? Yun na turnover na ako. Dahil may kaso pa rin ako sa Maynila na murder sa isang retirado rin yun. Naisama na lahat ang kaso ko sa isang kasuhan lang. Dinala ang kaso sa Manila, lahat na ng kaso. Doon po sa murder case, ano po nangyari po doon? Ano din yun, ano din ng grupo na itumba na rin. Parang naging hitman. Ayun po, pwede niyo po ba kaming kwentuhan yun tungkol po sa pagiging hitman po? Ano po ba pwede niyo ma-share po sa amin to? Yung pagiging batang hitman ko, pumapasok lang sa isip ko noon, pumatay, yun lang. Binabayaran po ba kayo nun? Walang bayaran. At talagang ano lang po, utusan lang po kayo tapos. Paano niyo po ginagawa yun? Pwede niyo po bang ma-describe po sa amin? Pag may bumaba lang na mission, tsaka ako ipadadala. Paano po yun? Baril po ba? Ganon? Baril. Nung ano po, ayan po, nahuli na kayo, tinurnover na dun sa isang branch po, tama po? Paano po yung nangyari? Paano po kayo pumasok na sa loob talaga? Ang ni Judge Soriaso, na nahawakan ako ng sindikato. Sa edad ko raw na hindi sila naniniwala na basta lang ako papatay. Pero ang sabi ng judge, hahatulan, subalit, iaayon natin sa kaisipan niya kung hanggang saan lang na dapat ibigay. So, paano po yun? Diretso po kayo Bilibid o City Jail? City Jail. Mga gaano po kayo katagal doon? Matagal din. Matagal din ako sa City Jail. Kamusta naman po yung, 'di ba, ilang taon po pala kayo sinintensyahan po? 2 years. 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 2
Nung nasintensyahan ako, ano eh, ang nangyari kasi sa kaso, parang speedy trial na. Mabilisan na yung ano ng kaso namin, speedy trial na ang ginagawa nila sa dami ng kaso na murder. Ang ginawa ng judge, sige, i-isay na lang natin. Yun, binigyan ako ng habang buhay, life imprisonment. Sa edad na 15 po to. Mm. Tapos po, pinasok kayo sa city jail. Kamusta naman po yung experience po ninyo doon? At pong mga- Maganda, may masaya kasi may riot eh, yung panahon ko eh. Tuntua ako nun. ano po ba kayo yung parang Oo. makulit po kayo ng Oo, kabataan Hindi po? naman, parang natutuwa lang ako, may patay. Pero nung ano po, no, nung unang pasok po ninyo, ano po yung naramdaman? Pakaramdaman. May sumasagi sa isip ko na baka magpakulan ng tao, gumanti. Nakahanda na rin ako. Ilang taon po kayo doon sa loob ng city jail? Sa 15 years, siguro mga nasa 5 years. Yung sa mga riot po, no? Saan po palang city jail po kayo na? Manila, Manila City. Brigada 9. Sa mga riot po, gaano po kadalas yung riot? Di man ako sinasali ng mayores eh. Parang naging nagpapayo. Ako yung batang nagpapayo. Yun. Pero halos araw-araw po ba meron dong Meron, kahit ngayon dalaw ko nakaranas eh. Yung dalaw ko inaabutan ng riot sa loob. Paano po ba nangyayari yung riot po doon? Nangyayari yung riot, pangunahin sugal. Sa nakikita ko. Mga utang-utang po, gano'n. Sugal, personal aalitan sa labas. Di bali, po, no, na-mention niyo po yung mayores po. Di bali, sumali po ba kayo sa, nagpatatak po ba kayo sa loob? Oo, nalagyan ako ng tatak. Simula nang napunta ako sa WPD, doon na ako natatakan. Ang nagtatak sa akin noon, yung miyembro ng ng Kuratong. Nag-abot-abot kami sa Homestead Division. Ano po yun, nung korato? Kuratong Balaling. Usually yung rub out. Kamusta naman po yung trato po sa inyo ng mga preso doon sa loob? Okay naman, nakahilera lang ako sa ibang hanay bilang tirador sa labas. Nakahanay na rin ako pero ibang ginawa sa akin ng mayores. Sige, tagapayo ka na lang kahit bata ka pa. Magaling ka magpayo. Paano tagapayo po? Nag-advise po ng mga... Nag-advise ako na Anong klase po? hindi madadala sa init ang bawi sa kaguluhan. Yung mga yung mga jail officer po, kamusta yung trato po sa inyo? Okay naman. Malulupit. Paano malupit po? Ano po bang ginagawa? Yun yung pag may nagustuhan sila na bagay na nasa iyo, doon na yung pipihitin ka, babulihin ka. Pahirapan ka pag di mo na ibigay. Bali, kinukuha po nila yung mga gamit po. Tapos nasensya na ako, na-turn over na ako sa Muntinlupa. Doon na nagumpisa yung marami ako natutunan. Kamusta naman po yung experience po ninyo doon? Sa Muntinlupa, doon ko naramdaman yung presensya ng Panginoon. Doon na. Kamusta po ba yung environment doon? Pwede nyo po bang i-describe sa amin? Ano ba yung... Environment ng Muntinlupa, napakaganda. Napapaligiran ng mga gago. Yun ang environment doon. Pero sa kabila ng lahat, dahil nga Bureau of Correction, kailangan talagang itama yung mali. Doon po, madalas din po ba yung mga riot-riot o hindi siya Oo, nabutan ko rin ng mga riot doon. Unang riot doon, naibaba ang commander tsaka assistant commander. Nagkaroon ng eleksyon, naitangga ako bilang assistant commander ng Batang City Jail. Nung naitalaga akong assistant commander ng Batang City Jail, patuloy pa rin ang gulo. Kinakausap ko yung commander namin. Commander, hayaan mo lang at aayusin ko yung mga kaguluhan ngayon. Gagawa kong paraan. Sige, sabi sa akin ng commander ko, kung ano yung magagandang ilalatag mo, latag mo na. Lalabas ako ngayon, commander. Alalayan si assistant commander, lalabas. Sabi ko, hindi ko na kailangan ng
escorting. Hayaan nyo lang, kailangan ko lang ng 2 patalas. Di ako nagpasama. 2 patalas lang kailangan ko. Tsaka bigyan nyo ako ng 11 na patalas. Ilagay nyo sa sako. Di nila alam kung ano yung nasa isip ko eh. Dinadala ko sa sako na patalas. Pinatawag ko lahat ng commander ng bawat pangkat. Ilan ang pangkat sa Muntinlupa? 12. Na sinabihan ko na tigilan na natin tong patayan. Kasi nagmumula rin ang patayan sa bunganga natin, sa basbas natin. Walang iba ang titira rito kundi bunganga rin natin. Sinusunod tayo ng mga pumapatay dito. Tayo nilang mga commander magpatayan. Pag natapos na yung patayan natin mga commander, hinto na tong patayan dito. Hindi naman sila tumugon sa iniisip ko. Mga ilang araw, pinuntahan ako lahat ng commander. Pinatawag ako sa opisina na Direktor Romeo Maganto. Doon nila ako inano na, Commander, baka pwede ka naman maging chief commander namin. Chief commander po ng... Buong pangkalahatan na. Ang lalaking tao, malalaki mayayaman. Sabi ko, sandali lang. Sigurado pa kayo? Sigurado kami, nag-usap-usap na kami, commander, na talaga ka bilang chief commander dito sa New Bilibid Prison. Sabi ko, kung yan ang bibigay nyo, mabigat na atangin yan. Kailangan ko kayo. Sabi ko, hindi ko magagawa mag-isa to. Hanggang sa kinausap na kami ni yung assistant director, ipanahon na yan, wala si Maganto. Sabi ko, bigyan niyo muna ako mga ilang araw mag-isip. Pag-isipan ko muna. Kasi mabigat na atangin yan. Ang gusto ko lang kasi, ihinto na natin ang tradisyonal na patayan dito sa na pambansang piitan. Mga ilang araw, sige, tumugon na ako para sa kaayusan. Nilatag ko lahat ang ninanais ko. Kung ano yung bawal. Kung ano yung nararap para ayusin natin. Binanggit ko na lahat sa mga commander na ito yung mga nais ko na patakaran. Nung binigay ko sa kanila, sumang-ayon naman lahat sila. Ngayon, pinatawag kami ni Direktor na kasi dumiga na sila, meron ng chief commander. Sinamahan nila ako sa opisina ng Direktor Maganto. Nung pinakilala nila ako, Direktor, may bago na kaming chief commander, papakilala naman sa inyo. Bigla silang bumuka, gumilid. Nakaganon pa nga ako eh. Ginangat ko yung daliri ko. Ayan ba yung chief commander nyo? Ginangat ko yung daliri. Ayan, batang-bata yan. Tatanggapin ko ba yan? Sabi ni Robin Maganto, napatayo siya eh. Baka palabas nyo lang yan na pag may kasalanan kayo, sasalo. Di ako papayag. Nung naglakad na ako papunta sa kay Maganto, nagsalita na ako. Mawalang galang na po, Direktor. Yun, doon siya napatigil na naglatag na ako ng akin. Kagustuhan para sa... Ito ay kagustuhan ng nakakarami. Kagustuhan ko hindi. Dahil sa kaayusan, tumugon na ako kahit bata po ako. Subukan nyo rin po ako, sabi ko. Doon siya si Maganto sa akin. Di ko alam ano sasabihin ko kasi batang-bata ka. Batang-bata ka, Idoy. Para hawakan lahat sila. Di ba alam, mga walang hiyayan? Mga gago yan? Mga demonyo yan? Kaya mo silang hawakan sa leeg. Ayoko, hindi ko naman sila hawakan sa leeg eh. Ang sa akin lang, Direktor, sa karanasan, sabi ko, meron ako. Ito i-ano ko para sa kaayusan. Tutuldukan na namin ang patayan dito. Yes, mga na si Director Maganto. Ilang taon po kayo nito nung natanggap 17? po? 17 lang po kayo nun? Nung ano po ba, nung talagang inaccept na po kayo nun ni Director po, ano po yung nararamdaman nyo nun? Parang ninenervyos ba kayo? Kasi syempre malaki po yung mga ano nyo, di ba? Kailangan nyo nang hawakan lahat ng preso dun sa loob. Ano po yung nararamdaman nyo nun? Natatakot, ninenervyos, o excited, natutuwa?
Ang pakaramdaman ko nun, nagkakaroon na naman ako ng sakit ng ulo. Wala akong nervous na nararamdaman, sakit ng ulo nararamdaman ko eh. Kasi malaking ano yan, gampanin yan. Nagsimula ako sa tungkulin ko, inikot ko muna ang kabuuan ng Muntinlupa. Tinignan ko, pumunta ako ng actual sa lahat. Tinignan ko kung ano yung gagawin kong pagbabago. Mga ilang buwan, saka ako nagdeklara ng kung ano yung mga babaguhin ko. Unang-una, pagkain. Iniba ko. Gumawa ako ng proposal. Sumulat ako sa Department of Justice na ang pagkain namin, tanggalin na ang mga nagluluto ng mga inmate. Kasi hindi natin alam, baka ang kaso niyan, nanlason. Di ba? Pangalawa, inilagay ko sa proposal ko, binigay ko kay Director Maganto yung proposal ko tungkol sa pagkain, budget, lahat na, binigay ko sa kanya yung proposal. Ang sabi sa akin ni Director Maganto, Commander, magunos dili ka. Binibaby mo na ata yung mga yan. Ang inihiling mo sa amin, catering. Catering ang hinihingi ko sa kanila. Sabi ko, kung ayan ang tugon upang mapanatili natin ng kaayusan, wala pong problema, Director, bibigyan po natin ng kung ano yung, walang pagbabago yan eh. May budget naman, o ba? Sabi ko. Alam ko kung magkano budget ng inmate. Kasi sa panahon ko, 60,000 megit kami. 60,000 inmate yung panahon ko. Kayang tugunan, sabi ko, Director. Aayusin ko lang. Bigay mo ang naaayon sa amin, bibigay namin ang naaayon sa'yo. Hindi sa sakit ang ulo mo. Bigyan mo kami ng magandang halimbawa, bibigyan ka namin ng magandang halimbawa. Hindi sa sakit ang ulo mo. Maganda pag gawin mo sa amin, maganda rin ang gagawin namin. Tumugon sa akin si Maganto nun. Nagkaroon ng catering. Hanggang ngayon, nangyari yan. Napapakinabangan pa rin. Pangalawa, eskulahan. Sumulat ako sa Department of Education na bibigyan kami sapat na kaalaman. Kasi ang eskwelahan doon hanggang ano lang eh, parang ALS na ano eh. Meron elementary, pinadagdagan ko na lang, nag-request ako sa Perpetual College of Rizal na mabigyan kami ng magtuturo doon. So, sumang-ayon naman sa akin si Director, yun, natayuan ng Perpetual College of Rizal Delta. Nagkaroon po doon ng Perpetual Health College. Proposal ko rin po yun. Nangyayari lang ngayon. Meron pa po bang ibang pinropose nyo po na hanggang ngayon eh Nakapakinabangan. Marami. Nagano rin po tayo ng bagong mga pasilidad na tumulong din ng ibang mga dating congressman na mga inmates. Marami po tayo nagawa doon. Hindi lang katahimikan ng napagawa ko. Sa loob ng 5 taon kong panunungkulan bilang Chief Commander, wala naman nagulo o patay na nangyari. kayo po hindi naman po kayo napapagulo doon na merong sigurong isang preso na hindi sumang-ayon, ganun, wala naman Lahat po. naman sang-ayon. Ano pong pakiramdam doon na lahat sila talagang bumibilib po sa inyo? Katunayan, yung napupunta sa akin na income, may income eh, bilang Chief Commander. May mga negosyo naman kasi doon eh. Ang ginawa ko para lalong yung pagkakaya sa lumapot, tagang tuldukan na yung patayan doon. Nagkaroon ako ng yung mga pag-aaral ko ng mga anak ng preso. Nagbigay ako ng allowance para mag-aral mga anak nila sa labas. Doon nyo po binuhos yung kinikita niyo. Tumulong po sa Nagkaroon ako scholar. 3,000 na scholar. Ngayon po, mga graduate na po yun dahil po sa inyo. Ano po yung parang sinasandalan nyo nung mga panahon na yun? Unang-una, talagang kay Lord. Yan. Lord, binyo pa ako ng talino, lakas.
para makapaglingkod ng tama rito. Eh, lagi kong sinasabi sa sarili ko na, Lord, tulungan mo ako. Bigyan mo pa ako ng talino para maganapan ko rito. Di bali buong ano po ninyo nun, no? Buong stay po ninyo, talagang kayo po yung chief commander nung time na yun. Yung panahon na yun. Nung umalis po kayo, bumabalik-balik pa rin po kayo dun para Hindi na. Yung panahon na yun, ipaglaya ko, mga 2 araw lang, patayan na agad, riot. Nagkanya-kanya na sila eh. Kaya nga, pag may patayan nga, minsan, kumakontak na lang ako, kinakasok ko sila. By dalaw, doon ko sila nagkakaroon ng komunikasyon. Napapahinto naman. ano pong naramdaman niyo nun, sir, na lumabas kayo nagkagulo na naman. Disappoint po ba kayo gano'n? Kasi, yung nagawa ko, hindi nila napagpatuloy. Meron po ba naging psychological effect sa inyo nung buong stay niyo po doon? Wala na. Wala naman yung karanasan ko, parang normal lang din. Ano po pala, di ba kasi ang sentensya po sa inyo is to life po, di ba? Tapos pero pinalaya po kayo ng ilang taon after ng 15 ilang years. Ayun po. Ano po naramdaman niyo noon na sinabi po sa inyo, ilalaya ka na sa ganitong ano lang? Tuwan-tuwa, siyempre. Yes, 15 years na nakakulong ako. Oo, bagabit na nagkaroon tayo ng sala, kasalanan. Gaya ng sinabi ko, ang presensya ng Panginoon, doon ko na nakita eh. Kaya paglabas ko, dinadala ko pa rin. Talagang inano ko sa Malayang Lipunan na simula lumaya ako sa Malayang Lipunan, ang inano ko lang na maging tatas sa buhay. Doon nagsisikap din ako sa sarili ko na makapagtrabaho para sa mga anak ko. Talagang hindi ko na nga inaayos mga anak ko na kahit alam na nila yung kwento ko. Sabi ko, iba yung kwento nyo sa kwento ko. Huwag nyo akong gayahin. Ano po ba yung naging epekto nito sa pamilya po ninyo? Meron konti, pero inaano ko na lang sila na hayaan nyo na. Kasi unang-una, yung asawa ko ngayon, medyo may nanghihinayang siya sa akin na nasaan yung pera mo. Dapat nagtira ka sa'yo. Yun lang minsan ang ano namin. Pero malit na bagay, na ano naman siya. Na nakikinig naman din sa akin. Nakakapinginayang talaga kung isipin kasi. Ang laki ng pera na ipon ko ron, tapos binigay ko lang sa iba. Pero hindi nyo naman po ba nire-regret na tinulungan nyo tong may 3,000 po no na scholars? Hindi nyo naman po ba nire-regret Hindi. na tinulungan nyo? May nagchat na lang sa akin, Commander, kamusta na po? Nas na po ako ngayon. Oh, maganda, okay. Papa mo, patay na po. Ganyan. Di bali natutuwa naman po kayo. Nagsikap naman din sila. Kasi kaya ko nagawa yun, inalam ko yung mga problema nila, bakit ba nagkakaroon ng patayan, bakit pumapatay. Kinausap ko siya isa yan bilang Chief Commander, kailangan ko malaman yung mga problema ng maliliit hanggang sa malaki. Nagsimula ako sa maliit, ano problema, ba't nasa sulok ka? Mander, yung asawa ko, may anak ako nag-aaral, ako lang inaasahan, nalilito na po ako. Yun, doon ko sila binigyan ng pag-asa. Matanong ko lang po, ano po ba yung pinagkakabalan niyo po dun sa loob po? Bukod po dun Sa loob? di ba kasi kayo po yung chief commander. Bukod po dun, meron po ba kayong ibang pinagkakabalan? Meron. Nagtuturo ako ng grade 2. Ano pong tinuturo niyo? Yung mga hindi marunong sumulat, magbasa, tinuturo ko sa paano magsulat. Yung mga convicted, mga nahatulan, mga matatanda na rin, mga hindi marunong magsulat, magbasa, ako yung Kayo po yung nagtuturo. nagtuturo. Bawal, pag umabsent ka, takal. Ito po yung ano no, yung Oo. disciplinary action. Pag po. umabsent ka, takal. Isa. Pangalawa, pag umabsent ka uli, tapong ka na iwahig. Magtatanim sila ng palay. Kaya bawal po umabsent. Oo. Kaya maaga sila pumapasok. Doon kasi sa Bilibid, pag nagkaroon ng isang sala ang isang tao, halimbawa, nanuntok ka. Yung sa akin, bilang naging commander, ang ginagawa ko dyan, pag ikaw na
nagpadugo ka ng tao, nasuntok mo, nagdumugo, hindi ko agad-agad na pinapapalo, yung pinapadapa kung tawagin nila para sa disiplina. Ang pinapagawa ko na, susuntokin niya yung pader. Yun lang. Pag may dugo na yung pader, tigil na. Pag dinuguan niya, pag nagkaroon ng dugo yung pader, pinatitigil ko na. Pinapipili ko naman, susuntokin mo yung pader o papaluin ka. Suntukin ko na yung pader, sige, suntukin mo. Yun. In the end, natutunan naman po nila yung... Oo, marunong siya. Yung nakausap ko sa estudyante ko, marunong na magsulat eh. Manda, tingnan mo, pangalan ko, sinusulat ko na. Very good. Saka ngayon, nasa Malinta. Yung mga naturuan niyo po ba, in touch pa rin po kayo? Parang nakikita-kita niya pa rin sila from time to time? O Meron silang Online na. mini-message nila nila ako. Nakita rin nila ako sa Facebook, ganyan. sila po, yung mga hindi po chief commander, yung mga normal lang na prisoner po. Ano po yung pinagkakabalan nila kadalasan? May mga livelihood naman kasi ron na mga initiative ng kawanihan. Meron. Mga programa pang livelihood. Ano po yung pinaka-memorable moment na naalala niyo po dun sa loob po? Yung sa akin, ang pinaka memorabilia sa akin, yung naayos ko ang katahimikan. Sa loob ng aking panunungkulan ng 5 taon, walang patay kahit sampalan, wala. Wala nangyari, kasuntukan, wala. Sinuklian naman nila kung ano yung naibigay natin kabutihan para sa kanila. May nakakatawang experience po ba kayo dun sa loob? Marami. Pwede niyo po ba yung Oo. kwento? May mga nakakatawang experience dun na yung mga tinatawag na mga na sa rehab. Kasi bago ka pumasok doon sa talagang kulungan, i-rehab ka eh. I-rehab ka ron eh, na titignan kung may tama ka sa ulo, bago ka ilagay talagang pinaka-kulungan. Yung mga hindi pa papasa doon, ilalagay na nila sa mental. Meron kasing facility ron na, kasi may iba ron na nagbabaliw-baliwan, meron nun eh. Para lang makatakas sa kaso nila. Meron nun nangyayari. Karamihan niya murder case. Meron po ba kayong nakitang ganun yun? Talagang... Oo, pinakain ng di man pala baliw. Yung judge pumunta ron na, hindi ako naniwala ba, sige, i-ano nyo nga, pumunta yung judge eh. Gusto niya na i-absuelto eh, murder case. Pumunta doon yung judge, tinignan yung pasyente, kasalita talaga mag-isa. O sige, pakainin na yan. Yung pagkailagyan ng, sabi, ang baho naman yan, yun. Doon na nahuli na, natawa nga ako eh, baliw-baliw ako tawagin. Yung mga ano po, yung mga wala pong gang sa loob. Kamusta Ay, naman po sila? ang walang gang sa loob, ayun yung parang ano eh, parang utusan. Wala kang, pag wala kang tatak, ano ka eh, utusan. Talagang kung ano na po yung iuutos sa inyo po. Halika nga rito, dalhin mo ako ron. Gagawin taxi yun. Talagang, kaya halos lahat po nagpapatatak na lang para... Nga rito, kamote mo likod ko. Yun. Laba mo ko, paglaba mo ko. Yun, ayun ang walang tatak. Pero meron po ba doon yung wala silang tatak pero hindi sila pinapakailaman? May mga ganun po ba? Meron. Kung tawagan namin yan doon, ayun yung VIP pakalat-kalat. Yun. Bakit po ganun yung tawag? Eh, pag mabayad ka, pwede ka na magpakalat-kalat. Hindi ka na pwedeng sitahin. Ano po ba yung nagbabayad po sila? Ganun? Nagbabayad yan every week. Magkano po yung bayad nila po? Depende sa singil sa kanya ng kung sino nanunungkulan. Depende rin sa sa antas ng pamumuhay. Marami-rami po bang ganun doon sa loob? Sabihin na natin, isa kang may-ari ng Jollibee, meron kang food chain ng Jollibee.
Sige, pwede ka magbigay ng ng 1,000,000. Yan. Sa pag-observe po ninyo, ano po yung kadalasang nasa isip ng mga nandun sa loob po? Yung mga nasa isip nila, tagal labas. Nasa labas ang isip nila. Kaya ginawa ko nga na sila ng pagkakaabalahan. Umano ako sa Samsung na magbigay ng trabaho ron. May Samsung noon na ibigay natin. Isa yun sa magandang naging nila, libangan. Kumikita pa sila. Masasabi niyo po bang effective naman yung mga naging programa ng Bucor tsaka sa inyo din po yung programa na inano po ninyo, in-endorse po ninyo dun. Naging effective naman po. Effective. Sa akin additional marami akong dinagdag. Marami rin akong tinanggal, binago. Ayan po ang nagawa natin doon. Nung pagkalabas po ninyo, no, ano po yung unang-unang ginawa po ninyo nun? Muna kong ginawa, inayos ko muna sarili ko. Di sa malayang lipunan. Sumunod muna ako sa batas. Kailangan natin sumunod bago tayo sumaway. Kaya pagkalabas po ninyo, wala naman na po kayo naging trouble. Wala. Nanibago po ba kayo pagkalabas nyo? Kasi di ba 90s pa po kayo napasok, tas ano na nung pagkalabas? Sobra, maraming pinagbago. Ano po yung pinaka napansin yung malaking pagbabago na? May nakita ako sa kapitbahay namin, dating pangit, ngayon pogi na Paretoke po ba? Sa sarili po ninyo, mayroon po ba kayo napansin na malaking pagbabago pagkalabas? Oo. Na natin yung sarili natin na yung pagbabago, kasi nagpatupad din ako paano magbago Ako na rin sumunod sa mga alituntunin na yun hanggang sa paglabas ko. Sa Mayali po na maging patas naging patas ako sa laban. Hindi tayo nang agrabyado ng mga tao. Ano po bang naging trabaho nyo? Ano po ang trabaho nyo ngayon po? Naging welder, naging security guard din ako rito. Tapos caretaker, yan. Welder, driver. Hindi naman po ba kayo nahirapan maghanap ng trabaho? Kasi di ba po dito sa Pilipinas kapag galing Ang problema lang kasi sa iba, ang convicted kasi, pag kumuha kasi ng NBI, nakalagay na rin yung no pending case. Iko-questionin ng kumpanya yun. May kaso ka ba dati? Doon nagkakaroon na ng ang mensahe ko lang para sa ating pamahalaan na mabigyan ng maayos na trato ang mga nagmula sa bilibid sapagkat pagkalaya nahihirapan talaga maghanap ng trabaho. Sana mabigyan ng aksyon o mabigyan ng programa ang mga naging katulad ko na galing bilibid. Matugunan, bigyan ng pansin ng ating pamahalaan. Isang trabaho lang ang kailangan namin ng katulad ko na iba kasi paglaya, wala nang pag-asa talaga Gusto nila maghanap buhay. Wala naman tumatanggap sa kanila kasi nga convicted sila. Sa akin lang, ang inihiling ko lang sa ating pamahalaan, mabigyan ng sapat na trabaho ang mga katulad naming mga namilibid. Paglaya, bigyan ng programa, bigyan pagkakataon na makapagtrabaho para hindi makapag-isip ng kung ano nung kapit sa patalim. Ayun lang po ang inihiling ko sa ating pamahalaan. Kami ay likha rin po ng may kapal. Ano po yung final message nyo po sa mga manonood po? Sa akin lang, para sa mga kabataan, na sumunod kayo sa mga magulang nyo. Walang iba makakatulong yan, hindi mga magulang nyo rin. Nasa huli ang pagsisisi. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders.
I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat.